Good morning guys. Ayan, trending ngayon guys sa Pilipinas yung controversial na hindi raw counted yung ginawa ni Tautuwa, yung SMB versus TNT championship na to guys. Game 1 ginawa kasi ni Tautuwa, yung nag-dunk siya, kaso yung dunk niya hindi naman nag-successful. Nag-bounce yung bola, tapos nahawakan niya yung ring, parang nahila niya pababa, nag-cause na bumalik pa rin yung bola, kaya na-shoot yung bola. Pero nung mga delaying tawag, ni-review ng technical committee, may nakitang offensive goal tending or interference. Yan, kaya hindi kinounted ng technical committee ng PBA guys. Ang opinion ko dito guys, bilang marunong rin tayo sa basketball kahit paano, sa akin tama lang rin yun. Tama yan. Parang ganito kasi yan guys, gumawa ka ng krimen, halimbawa gumawa sa kalsada, walang nakakita sa yung pulis, mayroon kang nasaging may nasagi kang halimbawa tao o property o sasakyan, walang nakikita sa iyo, pero meron palang CCTV ni-review. Kahit na nakatakas ka pa, pag na-review yun, nakita yung sakyan mo, mahabol ka pa rin. Ganun kasi ang buhay guys. Hindi naman ibig sabihin delay yung tawag ng referee, nakaligtas ka na. Para sa akin talaga bawal yung guys. Offensive goal tending yun, goal interference. Kasi yung dunk mo hindi successful Okay sana yun kung sabay na i-shoot mo yung bola, pinapayagan kang maglambitin sa ring. Once lang, hindi na yung excessive lambitin, kasi pwede ka nang tawagan ng violation nun. Parang sisirain mo na yung ring, bawal lang. Pinapayagan naman yung pag dunk mo, pwede kang lumabitin kasi for safety. Pero yung nakalambitin ka na ng 2 times, 3 times, bawal na yon. 1 time lang siguro pinapayagan. Offensive yun tawag guys, offensive goal tending. Ibig sabihin violation yon. Yung defensive naman kasi goal tending, halimbawa yung bantay, halimbawa binabantayan ko yung magdadank, para guluhin ko yung pagdadank niya, pwede kong hawakan yung net, pwede ko yung ring, hawakan ko yung ring, guluhin ko para di ma-shoot, or yung board galawin ko. Ibig sabihin ini-enter mo yung pag-shoot ng bola niya, bawal yun. Pero sa nakita ko talaga, in my opinion guys, yung goal tending interference kagabi game 1, talagang not counted yung guys. Kasi hindi pwedeng yun pamarisan. Although sa ibang mga liga, sa NBA raw, na nakakalusot yung kay Westbrook. Yung pagkakaiba naman yung kay Westbrook tsaka yung kay Tautuwa, si Westbrook naman yung talon niya napakataas Yung kay Tautuwa parang bitin yung dunk niya bitin kasi yung bola nga tumama pa muna sa nguso ng ring kaya tumalbog Kasi kung dunk talaga, kung talagang dunker ka, sabay di ba, isasabay mo. Yung kay Westbrook naman kasi sobrang taas yung kay Westbrook, ang pagkatalo niya, tapos tumama talaga yung bola, hindi sa ring, hindi sa bilog talaga ng ring, kaya hindi na shoot. Pero talagang galing siya sa taas, hindi naman niya nilambitin tumama lang konti yung kamay niya, pero hindi yung nilambitin ginawa niya. Yung kay Tautuwa kasi parang nakita niya yung bola o tumalbog pa, parang inawakan pa niya yung ring, nag-cause yung ring na bumaba. Syempre once na bumaba yung ring, may tendency babagsak yung bola doon. Parang mag-experiment ka ng isang bagay, diba? Parang naglalagay ka ng kape, kalimitan binababa mo yung baso, diba, para sumyot yung kape. Parang ganun rin yung guys. Ito talagang bawal talaga yun. Kasi ako maraming beses na akong tinawagan ng referee niyan. Ako maliit lang kasi tayo, kagaya natin 5'8",
pero gustong gusto rin nating matutong magdunk pero hindi natin kaya. Kaya ginagawa natin yung mga nagdadunk sa harapan natin o matatangkad sa atin, ginugulo natin. Pero violation yon. Parang sa palaran na lang kung tawagan tayo o hindi. Diba? Ano ba, titira yung kalaban, dadunk, guluhin natin, sirain natin yung ring o yung net, yung board, or pagka-shoot niya, kunin natin yung bola sa ring. Kasi meron na kasi yan guys, area area ng ng ring. Kapag nandun na yung bola, bawal mo nang tapikin or tumama na sa board, bawal na kasi pa-shoot na yun goaltending na yun, defensive na. Yun lang masasabi ko guys sa nangyari kagabi. Para sa akin talaga not counted yun. Kasi gagayahin yung guys ng mga dunker yung mga okay lang yung mga dunker ng mga 7-footer yun kasi parang inilalagay na lang nila yung bola sa ring yung mga kagaya nating magagaling sa dunk kahit 5'8", may 5'7" nga, marunong na mag-dunk 5'6", yung pinakamaliit raw 5'3", nakakadunk yun, pero yun pilit yun, kailangan matindi yung elevation ng talon mo nun. Pero yung mga kasi mga 6'9", 6'8", 6'6", hindi na sila pilit, kaunting talon lang nila, makakadunk na sila Pero yung halimbawa hindi ka namang mga 7-footer, pilit ka nun, syempre tatalong ka ng malakas para talagang may dunk mo yung bola sa ring, diba? Kung ganun pala, kung i-counted yun, gagayahin nyo ng mga dunker. Halimbawa, dadunk ako, tumalbog yung bola, bibitinan ko yung ring para may pagkakataon pa akong yung bola na bumaba sa ring. Diba? Bawal yung guys, bawal talaga. Hindi tama lang rin, tama talaga yung desisyon ng PBA. Binabas sila. Siguro mga pansyon ng kabila kaya binabas or malaki yung pusta talaga nila kasi talagang dehado ang TNT. Doon nakikita ko sa laban walang matangkad ang TNT, parang lumalaban lang sila sa mga shooting, mga long range shooting, pero sa malaki wala sila kagaya ni Junmar. Kaya talagang dehado ang TNT, sa palaran na lang yung panalo nila, diba? Pero nung nung nakita ko yung game 1 na yon, lamang ng TNT, halos natambakan nga nila ng mahigit 20. Umabol lang yung SMB, diba? Pero talagang nakikita ko guys, dapat hindi pilit ng rules yun na ganun. Kasi gagayahin yung guys, gagayahin ng mga dunker yun na ganun ang style. Kasi sabi na, gagayahin ko to, tumalbog, hawakan ko yung ring bitinan ko ng kahit saglit lang. Kahit saglit lang kasi yan, once na ni-review ng camera in slow motion, bawal pa rin yun. Nakakalusot yun sa mga ligang walang camera, walang video, diba? Pero kung yung referee tinitingnan niya talaga sa ilalim, sinabitan, not counted, diba? Yun lang guys masasabi ko about yan sa basketball controversial. Bye bye.